Is that our mom? Mula sa pagkakahilig ni Draco sa pinto ng kotse, napatingin siya sa kanyang anak na nakatingin sa isang coffee shop. Tinignan yun ng lalaki at natigilan nang makita ang isang tao na akala niya'y patay na. Right, Dad? She's our mom, sabi ni Drew, ang pangalawang anak ni Draco. Napaayos ng upo ang lalaki at napatingin sa babae na masayang naghahatid ng mga orders sa mga customer. Napatingin ang lalaki na lumabas sa kotse ang anak niyang si Drake at Drew. At hindi na niya nagawang pigilan pa ang mga yon sa labis na gulat. Dad! Tawag ni Alonzo. Your brother is right. She's your mom. Lumambot ang ekspresyon ni Draco at nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman, si Alexandra na nakangiti sa bawat customer na dumadaan sa kanyang harapan. Tinignan niya ang mga taong pumapasok at napansin ang dalawang batang lalaki na sa tingin niya'y nasa 10 ang edad. Hi, good evening. May kasama kayo? Nasaan ang daddy at mommy niyo? Nandito po kami para bumili ng iced coffee. Saad ni Drake nang nakangiti. Huh? Hindi pa masyado pa kayong bata para sa kape? Tanong ni Alexandra. Umiling naman si Drew at namamangha na tinignan kung gaano kaganda ang kanilang ina. For our daddy. Napatango naman si Alexandra, ngunit natigilan siya ng makaramdam ng kakaiba. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nakatingin sa dalawang bata na nakaupo malapit sa cashier, dahilan para magkibit-balikat siya at agad pumunta sa loob. Gumawa siya ng caramel coffee na madalas niyang gawin. At hindi niya alam kung para kanino. Naalala lang niya dahil sa mga bata ang kape. Here. Nakangiting saad ni Alexandra. You don't know us? Tanong ni Drake habang nakatingin sa kanilang ina. Ngayon ko lang kayo nakita. Po, hindi mo po kami kilala? Tanong ni Drew at nagkatinginan sila magkapatid. Naguguluhan na napatingin si Alexandra sa mga bata. Ngayon lang tayo nakita. At ito rin ang unang pagkakataon na may batang bumili sa amin ng kape. So, I guess, yeah, it's the first time we meet. Why? Umiling agad si Drake at agad hinawakan ng kamay ng kapatid na nangingilid ang luha sa mga mata. Aalis na lang po kami. Malungkot na sabi ng bata. Nangunot naman ang noon niya at napatingin sa mga ito. Pinanood niya itong lumabas at pumunta sa isang kotse. Napabuntong hininga na lang siya at bumalik na lang sa trabaho. Kilala ba ang mga yon? Tanong ni Betty. Hindi eh. Akala ko nga mga anak mo. Paano ko naman magiging anak yun? Mukhang may lahi ang mga batang yun. Nakita mo ba yung mga tsokolate nilang mata? Ngumisi si Alexandra. Pero yung isa kamukha mo, baka nga anak mo yun eh. Di ba sabi mo, nawalan ka ng alaala, baka may anak ka talaga. Napangiwi si Alexandra. Baka nga. Pero, imposible namang sila yon. Magtrabaho na nga tayo? Bumalik ang babae sa kanyang trabaho habang iniisip ang mga bata. Sumapit ang gabi at nagpahinga si Alexandra. Totoong nawala ang mga alaala niya. At totoong hindi niya maalala ang nakaraan niya. Lumipas ang taon, ang tanging naaalala lang niya pangalan niya at iba pa sa mga memorya niya. Oh, okay ka lang? Tanong ni Betty. Okay lang ako. Naano lang ako, yung mga bata kasi kanina eh. Biglang naging mabilis yung tibok ng puso ko. Tsaka nakaramdam din ako ng lungkot nung umalis sila sa harapan ko. Ni hindi ko man lang natanong yung pangalan nila. Babalik kaya sila dito? Napabuntong hininga si Betty. Alam mo, kagaya ng sabi mo, ilang taon na ang lumipas. Baka ito na rin ang oras para maalala mo ang lahat. Napangiti siya at napahawak sa kanyang kwintas. Baka nga, pero ayoko namang pwersahin ang sarili ko. May tamang oras para doon. Tsaka sa ngayon, kailangan ko munang malaman kung anong pangalan ng mga batang yon. Naging abala siya sa kanyang trabaho at nang oras na ng kanyang pag-uwi,
Nagulat siya nang makita ang dalawang bata. "Oh, kayo ulit?" Nakangiting tanong niya. "Opo, pauwi na po kayo?" Napatawa si Alexandra. "Oo, malapit ang dito ang bahay ko. Hindi niyo kasama ang magulang niyo? Ang daddy niyo?" Malapit lang din po dito bahay namin. Samahan ka na po namin?" Ngumiti si Drew at kinuha ang bag ng babae. "Ako na po." Napailing na lang siya at kung tutuusin, malapit na nilang maabot ang tangkad niya. Naglakad-lakad sila ngunit pakiramdam ni Alexandra, may sumusunod sa kanila dahilan ng pahintu-hintu niya. Ito na naman nakakaibang nararamdaman niya. Parang araw-araw delikado ang buhay niya. "Ano po yun?" tanong ni Drake. "Wala naman, parang may nakita lang ako sa gilid ng pader." Tinignan niyo ni Drake at agad nangunot ang noo niya. "Bilisan na lang po natin ang paglalakad." Alam ng mga bata na may sumusunod sa kanila, kaya agad tinawagan ni Drew gamit ang relo niya sina Alonzo at Aster para tignan kung anong nangyayari sa paligid. Nakarating sila sa isang berdeng gate at napatingala. "Mukhang malayo na ang narating yung dalawa dito ng bahay ko." "Teka nga, anong pangalan niyo?" Saad ni Alexandra at pinagmasdan ng dalawang bata. "Ako po si Drake." Ngumiti ang panganay na anak ng babae. "Ito po si Drew. Mas madaldal po siya sa akin." "That's not true, Kuya Drake." Nakangusong Saad ng batang lalaki. "Madaldal ka pala eh." Pang-aasar naman ni Alex at tumawa ng malakas. "Hindi po ah." Ngumuso naman si Drew at pabirong hinampas ang kapatid. "O siya, mauna na ako. Kailangan ko pa uminom ng gamot eh." "Gamot po? May sakit po kayo?" Umiling siya at ginulo ang buhok ng mga bata. "Good night, ingat kayo sa pag-uwi ah." Nagulat siya, niyakapin siya ng mga ito kaya napakiti naman siya nang hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Kumaway siya sa mga bata na parehong nakalusot ang mga kamay sa dalawang bulsa. "Wait, kayo ulit?" Nakangiting Saad na Alexandra nang makita ang pangalawang batch ng dalawang bata. Nangunot ang noo niya dahil magkamukha yun sa nakilala niya kahapon, pero this time, kasama si Draco ng mga bata. "Ako po si Alonzo." Nagtaas ng kamay ang isang lalaki. "Ako naman po si Aster." Ngumisi ang isang batang lalaki at kumaway. Napakurap-kurap naman siya at napatingin sa isang gwapong lalaki. Tinignan niya ito at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkatinginan silang dalawa ni Draco na mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. "Mga anak mo?" Napalunok ang lalaki. "Yes. Yung kahapon anak mo rin?" "Paano mo nalaman na magkaiba sila apat?" Namamanghang tanong ni Draco. Nagkibit balikat ang babae at natawa. "Alam ko lang na magkaiba sila. Ramdam ko rin na bago sila eh. Tsaka isa pa, hindi rin naman ako nahirapan na tukuyin ko anong pagkakaiba nila." Tumango si Draco at gusto niyang yakapin ang babae. Gusto niyang humingi ng tawad kay Alex, ngunit mas lalo siyang nanghina nang hindi siya nito maalala. Huminga ng malalim si Draco at agad tinignan ang mga bata. "Umorder na tayo." "Yes, Daddy." Ngumiti ang dalawang bata at umupo sa upuan. Nang makapag-order ang tatlong lalaki, agad inasikaso sila ni Alexandra. Mabilis siyang gumawa ng hot chocolate para sa mga bata at isang coffee americano para kay Draco. Habang ginagawa niya yon, hindi niya maipagkaila ang saya sa puso niya at kakaibang pakiramdam na parang familiar sa kanya. "Ito na ang orders niyo. Nilagyan ko na rin ng 2 tinapay para sa mga bata." "Salamat." Saad ni Draco sa babae. "Matagal ka na ba dito? Probinsya ng lugar na ito kung tutuusin." Oo, matagal na ako dito. Matagal na rin ako waitress sa coffee shop na to. Nung nawalan ako ng alaala, ito na yung naging hobby ko hanggang sa naging trabaho ko na rin." Nag-aalala na napatingin ng lalaki. "Di ba sumasakit ang ulo mo?" "Minsan, kapag sobrang nag-iisip."
Habang tinitignan ni Draco ang babae, hindi niya maiwasan na magalit at mag-alala. Magalit dahil hindi niya alam kung ano nangyari bago ito mawala ng alaala at bago ito mawala sa kanya. At pag-aalala dahil nawalan ito ng alaala at kasalanan niya yon. Napalunok si Draco sa isipin na kasalanan niya ang lahat. Ngunit ngayong nandito na ang babae sa tabi niya, hindi niya na yun ulit uulitin. 4 pala anak mo, no? 5 sila. Kalmadong sabi ni Draco. Nako, talaga ba? Nasaan na isa? Nasa school po. Nakangiting sagot ni Aster. Kanina niya pa pinagmamasdan ang kanyang ina. Kinaya ng mama niyo na mga anak ng 5? Hindi yun biro Gulat na sabi ni Alexandra. Tumango naman si Alonzo. Kinaya po ni mommy na mabuhay kaming 5 kahit hinang-hina na po siya. Yun po ang sabi sa amin ng butler ni Daddy. Dinala niya po kami sa ligtas na lugar para po safe kami. Napakurap si Alexandra sa kwento ng bata. Ganun ba? Hindi niya alam kung bakit biglang nanikip ang dibdib niya at humigpit ang hawak niya sa tray. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi naman siya ang tinutukoy nito, nakaramdam siya ng lungkot. Umiiyak ka po? Hindi man lang naramdaman ni Alexandra ang kilos na ginawa ni Alonzo. Pinunasan nito ang luha sa mga mata niya. I'm so sorry po. Hindi. Naging emosyonal lang kasi ako kasi ewan ko ba, hindi ko alam. Pilit na tumawa si Alexandra. Tinignan niya si Draco na nakatitig sa kanya. Mauna na ako. May trabaho pa ako . Hindi niya na rin kinaya at nagsimula siyang umiyak sa kusina. Huminga siya ng malalim at maya-maya naramdaman niya ang paghawak ni Draco. Napatingin siya doon at maging ang lalaki. Namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Bakit pakaramdam ko ako yun? Hindi ko naman kayo kaano-ano pero ba't pakaramdam ko ako yung nanay nila? Bakit nararamdaman ko yung ganito? Bakit ang bigat? Sabihin mo nga sa akin, hindi naman kayo mapapadpa dito kung walang dahilan, di ba? Bago kayo dito, ngayon ko lang kayo nakita. Sino pa kayo? Alexandra, kumalma ka. Kailangan mong kumalma. Ani Draco at inayos ang buhok niya. Hindi ako kakalma hanggat di ko nalalaman. Alam mo kung sino ako. Or maybe I was paranoid. I don't know. But I can feel it. Nararamdaman ko na kilala mo ako. Napalunok si Draco at ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay ng babae. Ayaw niya maging dahilan ng pagsakit ng ulo nito. Kaya ang ginawa niya, niyakap niya si Alexandra. I made a mistake. Bulong ni Draco at nagtatagis ang panga niya habang nakayakap sa babae. Sinisigurado ko hindi na yun mauulit. Kaya please wag matigas ang ulo mo. Your name is Draco, right? Sino ka? Who are you? Napapikit ang lalaki at tahagat ang sariling labi. Maya-maya lang, hindi niya na naramdaman pa ang babae kaya nanlaki ang mga mata ni Draco nang makitang walang malay sa Alexandra. Alexandra! Alexandra! Panggigising ni Draco dito. Daddy, ano nangyayari? Tanong ni Alonzo. Mommy! Tatawag pa ako ng ambulance. Sigaw ni Aster na kinakabahan na rin at mabilis na lumabas. Mommy! Saad ni Alonzo at hinawakan ng noo ng ina. Mommy, wake up! Mommy! Napasinghap si Draco at ilang minuto ang nakalipas dumating sila Betty. Napaatras si Draco at agad dumating ang mga naging kaibigan ng kanyang asawa. Ganito po siya kapag madalas may matrigger sa memory niya . Pagpapaliwanag ni Betty. Takot niyang tinignan ng lalaki dahil alam nito ang totoong pagkatao ni Draco. Magiging okay ba siya? Kailangan niya lang magpahinga at magiging maayos din ang lagay niya. Kaano-ano ka ba niya? Pati ang mga bata. Just a friend.
Pagsisinungaling ni Draco. Tumango si Betty. Maraming salamat. Iwasan na lang siguro natin na magbigay ng impormasyon tungkol sa nakaraan niya. Paglabas ni Draco at ng kanyang mga anak, pare-pareho sila natigilan. Agad na kinuha ng lalaki ang cellphone niya at tinawagan si Jet, ang butler niya. Sir, sagot nito. Ikaw ang huling kasama ni Alexandra nung nawala siya. Gusto ko malaman ano ba talaga nangyari. Kung paano kayo naghiwalay nung gabing yun at paano napunta ang mga bata sa bahay ko. Okay, sir. Let's talk about it. Tinignan ni Draco ang coffee shop at magpadala ka rin ng tauhan dito sa coffee shop just to make sure of Alexandra's safety. Wag! Napabalikwas na higa si Alexandra dahil sa isang masamang panaginip. Araw-araw niya itong nararanasan at araw-araw ring may kadugtong lahat ng panaginip niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at naramdaman niya ang pawis na tumutulos sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim at napatingin sa orasan nang makitang 6:00 na ng umaga. Alexandra? Tawag ni Betty. Pumasok ito sa kwarto ng babae. Okay ka lang? Narinig ko sumigaw ka. Paano ka nakarating dito? Ang mga bata. Si Draco. Pinahatid ka ni Draco para makapagpahinga ka. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Betty. Nakagat ng babae ang kanyang labi at pinunasan ng pawis sa kanyang liig. Ang lalaking yun. Pakiramdam ko may alam siya sa pagkatao ko. Paano mo naman nasabi? Ramdam ko, Betty. Malakas ang kutob ko na kilala nila ako. Na baka isa sila sa mga kapagsabi sa akin kung sino ba talaga ako. Ang lalaking yun, si Draco, alam kong kilala niya ako. Nagbibiro ka ba, Alexandra? Si Draco, makapangyarihang negosyante yon. Maraming takot sa kanya, lalo na't bali-balita na isa siyang mafia. Paano mo nasasabi na kilala mo yun? Saglit siyang natahimik at napailing. Napatingin siya sa isang larawan na hindi masyadong makita ang mukha at hinawakan niya yun at napailing. Di bali na, mag-aasikaso muna ako. O sige, hihintayin kita sa ibaba. Sagot ni Betty at nanatili pa rin ang tingin sa kaibigan. Pagkatapos mag-asikaso ng dalawa, sabay silang pumasok. Nakarating siya sa coffee shop na marami ng tao at hindi na nagpahinga at mabilis nang nag-asikaso. Dala-dalawa ang order sa kanila kaya naman hindi magkaroon ng oras si Alexandra na makipag-usap. Hello po! Nakangiting sabi ni Drew. Drew, o-order ba kayo? Sinong kasama mo? Mga kapatid ko po. Ngumiti ang bata. Pumasok ang kanyang kapatid na nakatingin agad sa ina. Ang dami po namin, no? Natawa ang babae at napatingin sa mga batang nasa kanyang harapan. Ngunit, huminto ang kanyang tingin sa bunso. Natigilan si Alexandra at tinignan ang huling batang pumasok dahil hawig niya ito. Maliban kay Drake, mas hawig niya ang bunso dahil sa mga mata at ilong nito. Siya po si Daniel, siya po ang bunso namin. Nakangiting saad ni Drake. Napakagwapo mo naman. Nakangiting saad ni Alexandra. Siya na ba si Mommy? Biglang sabi ni Daniel kaya nanlaki ang mata ng kanyang kapatid. Mommy? Hindi ako ang mommy niyo. Nagkakamali ka, Daniel. Pero ikaw po ang sabi sa amin. May binulong si Drake sa kanyang kapatid, kaya tumango ito. Ngumiti na lang ang babae at agad inasikaso ang mga bata. Dahil mukhang wala mang daddy ng mga ito, kaya siya ang nag-asikaso. Napuno ng tawanan ng lamesa dahil kay Drew, ang joker sa magkakapatid at ang pinakamadaldal. Babalik muna ako sa trabaho Okay po. Sabay po kami ulit uuwi kasama ka po. Sige. Walang problema. Mas masaya nga kung kasama ko kayo. Sa sumunod na oras, mas naging abala pa si Alexandra at panay ang bantay niya sa 5 bata na pare-pareho naman ang leather jacket na suot. Nang matapos siya, ay nagpalit agad siya ng damit at lumabas kasama ang mga bata. Sabay-sabay silang naglakad sa eskinita at nag-uusap. Wala po si Daddy,
May inaasikaso po siya kaya kami lang po nandito. Ang kotse po namin nasa hindi kalayuan lang. Sabi ni Drake. Busy na tao pala ang daddy niyo, no? Opo, pero hindi niya po kami nakakalimutan na isingit sa oras. Ngayon po na nahanap na po namin si Mommy. Sabi ni Alonzo. Bakit? Nawawala ba ang mommy niyo? Napatakip naman si Alonzo ng kanyang bibig dahil sikreto lang ang tungkol doon. Hindi natapos ng batang lalaki ang sasabihin nang may lumipad na dagger malapit sa kanila. Napasigaw si Alexandra nang tumama yun sa bag niya. Naging alerto ang mga bata at kanya-kanyang tingin sa paligid. Protect Mommy! Sigaw ni Drake. Nilabas agad nito ang dagger na laging nasa bulsa ng kanyang jacket. Ano nangyayari? At ano yung hawak niyo? Natatarantang tanong ni Alexandra. Just stay right there! Singhal ni Drew. Ang kaninang bibo at palatawa naging seryoso habang hawak ang isang butterfly knife. Diyos ko, sino yung mga yan? Sigaw ni Alexandra habang pinapalibutan siya ng 5 bata. Mafia! Bulalas ni Aster habang hawak ang paborito niyang coping blade knife. Elias men. Napanganga si Alexandra nang makita kung gaano kabilis sila Drake at Drew sa pagkilos. At natamaan nila ang lalaki. Matangkad man ang mga bata, mas matangkad ang mga lalaking nakaharap nito. Pangalawang sumugod si Aster at Alonzo na mas mabilis pa sa dalawa nitong mga kapatid. Aster! Sigaw na Alexandra. Hindi niya alam ang gagawin kaya napatingin siya kay Daniel na kalmadong kumakain ng lollipop. Bakit po? Hindi ba tayo tatawag ng pulis? Natatarantang tanong ng babae. Parating na po si Jet. Ano? Paano mga kapatid mo? Kaya na po nila kuya ang bagay na yan. They're well trained. Humalik pa si Daniel sa kanyang hawak na lollipop. Nang tignan ni Alexandra ang mga bata, mas lalo siya nagulat nang makita na tumba na ang 4 na lalaki. Napalunok siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Drake? Drew! Tawag ni Jet na kabababala ng kotse. Jet! Saad ng batang lalaki. Nasaktan ba kayo ang mommy niyo? Ayos na ako. Ang mga bata baka may sugat sila? Ngumiti si Aster at pinagpagan ng jacket. Okay lang po kami, tara na po. Ihahatid ka na namin, Miss Alexandra. At isa pa, masaya akong makita ka muli. Hindi pa rin makalimutan ng babae ang nakita hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Lutang na lutang si Alexandra. Paano nagawa ng mga bata na edaday 10 na maging bihasa sa pakikipaglaban? Anong ibig mong sabihin, Jet? Napatingin si Draco sa kanyang butler nang marinig ang sinabi nito. Ilang araw na silang nag-iimbestiga tungkol sa nangyari sa kanyang asawa na si Alexandra. Ngunit sa araw na yun, inamin na ni Jet ang nangyari. Nung gabi na bigla na lang silang inatake ng mga kalaban. Nagkahiwalay kami ni Miss Alexandra. Dahil pareho na kaming may tama ng baril. Humiwalay siya sa akin para iligtas sa mga bata. Kapapanganak niya pa lang nun. Humiwalay ako dahil yun ang utos niya. At hanggang dun lang alam ko. Nakakagulat na nadala niya ang mga bata sa bahay mo. Humiwalay siya sa'yo. At ngayon siya ang target ng mga kalaban. The selfless Alexandra. Lagi na lang niyang inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili niya. Nabalitaan ko rin na ilang taon siyang nawala at nakita sa isang probinsya kung saan dinala siya ng bangka. Tanging si Betty, ang waitress ng coffee shop na yun ang may alam sa katauhan ni Miss Alexandra. Ngayong nakita niya na ang kanyang mga anak, baka ito na ang tulay para sa inyong dalawa. Sabi ni Jet. May amnesia si Alexandra. At alam ko ang mga kalaban natin sa organisasyon na may gawa nito. Lalo na si Elias, na siyang pumatay sa ina ko. Kung saan na lang hindi ako humiwalay sa kanya sa ospital, hindi ito mangyayari. Inatake nila ang pamilya ko. Masyado nilang pinuputol ang pasensya ko.
Ani Draco. Anong balak mo? Kailangan nating bantayan ng mas mabuti si Alexandra. The quintuplets know how to protect themselves, but Alexandra doesn't. Okay, sir. Understood. Nakangiti namang pinagmasdan ni Alexandra habang tumutulong ito sa paghatid ng mga orders ng mga customer. Napailing siya at agad kinuha ang tray at siya na rin ang naghanda ng ibang order ng iba nilang customers. Ang saya po pala ng ganito, no? Saad ni Aster. Oo nga, kuya. Mukha siyang mahirap pero ang galing. Natawa si Alonzo at naglinis ng lamesa ng mga tapos na. Napailing si Drake. Tulungan lang natin si Mommy na matapos to para makapaglaro tayo kasama siya. Tumango naman si Drew. Let's go, team! Saad nito. Nagtawanan ng mga bata habang si Alexandra naman nakatitig sa kanila. Madalas niyang marinig ang pagtawag nito sa kanya na mommy. At di rin siya bingi para hindi marinig yon. Iniisip niya na lang na hayaan yung mga bata na tawagin siyang ganun. Baka mas komportable kasi sila na ito ang itawag sa kanya. Iniisip niya tuloy na baka nga parte ang mga bata na nakaraan niya at maging si Draco ay parte rin ng buhay niya. Tapos na ako. Nga pala may tanong ako. Ano po? Tanong ni Drake. Kasi sinabi niyo na hinahanap ni Draco ang mommy niyo at tatagpuan niyo na siya. Bakit niyo ako tinatawag na mommy kung nahanap niyo na yung tunay niyong ina? Nagkatingin na ng mga bata. Ngunit ang babae patuloy lang naghihintay ng sagot. Hindi alam ni Drake ang sasabihin niya. Ikaw pa, mommy namin. Sabi ni Daniel. Seryoso ang mga mata nito at diretso ang tingin kay Alexandra. Ako? Daniel! Saway ni Alonzo. She's not in the right state to know the truth. Singhal ni Drew. What? Ilang araw na po tayo nagpapanggap sa kanya, Kuya Drew. Siya naman po talaga ang love ni Daddy. Siya naman talaga yung mommy natin eh. Ba't pa po natin itatago? Inis na sabi ni Daniel. Napalunok si Alexandra at napatingin sa 5 batang nasa harapan niya. Ako ang mommy niyo? Hindi sumagot ang mga ito. Tama ba? Nanginig ang boses ng babae. Dahan-dahan na tumango si Drake. Wala na silang pagpipilian pa kundi ang sabihin ang totoo. Kaya po kami nandito para protektahan ka. Kaya po kami nagpakita dahil umaasa po kami na makakatulong kami sa pagbalik ng memory mo. Napaatras siya. At di makapaniwalang napatingin sa mga ito. Kaya ba gano'n ang nararamdaman niya? Kaya ba nung una niya makita ang mga ito parang kilalang kilala niya? Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata niya at napasinghap. Mommy? Tawag ni Daniel. Ngumiti siya ng maliit. Tapusin na natin to para makauwi na tayo. Tahimik lamang ang 5 bata. Dahil pinapakiramdaman nila ang kanilang ina. Tahimik silang lumabas ng coffee shop at naglakad papunta sa bahay ng babae. Habang naglalakad si Alexandra, bigla na lang may humarang na puting van. Lumabas doon na higit 10 na kalalakihan para kunin silang lahat. Mommy! Sigaw ni Daniel. Alonzo, si Mommy! Sigaw ni Drake at kinagat ang daliri ng lalaking may hawak sa kanya. Aster! Sigaw ni Alexandra at hinampas ng bag ang lalaki na kumukuha sa bata. Nagpumiglas si Alexandra at tinapakan niya ang paa nito. Mabilis niyang nakuha si Daniel at agad din niyang nahila si Drew. Maya-maya lang, may kotse na dumaan at lumabas doon si Draco. Agad sinuntok ng lalaki ang mga kalalakihang kumukuha sa anak nila. Agad niyang sinugod ang lumalaban kay Alonzo. Get your mom! Draco! Kabadong tawag ni Alexandra, lalo pat nakita niyang matulis na bagay. Ang daddy niyo! Niyakap ni Alexandra ang mga bata, ngunit isang pitik sa ulo ang naramdaman niya. Umarangkada ang sakit mula sa kanyang mata papunta sa kanyang ulo. Napalunok si Alexandra at nanghina ang kanyang katawan at napansin yun ni Draco.
Alexandra! Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Draco. Mommy! Sigaw din ni Drew. Gulat silang lahat nang tumumba si Alexandra. Mabilis na sinipa ni Draco ang isang lalaki at hinayaan si Jet na kalabanin pa ang natira. Ang kotse! Sigaw ni Draco. Hinawakan ni Drake ang baril ng ama at pinaputok sa lalaking pilit silang kinukuha. Sumunod sila Drew, nahawak ang mga kutsilyo at agad pumasok sa loob. Pinalibutan nila si Alexandra na walang malay. Is she okay? Umiiyak na tanong ni Daniel. Dad, is mommy okay? Ngumiti ang lalaki at agad nakita si Jet na pumasok ng kotse. She will be. Dadalhin natin siya sa ospital at pagkatapos, sa mansyon na siya titira kasama natin. Nagising si Alexandra sa isang puting kwarto at malambot na kama. Napatingin siya sa gilid nang makitang nandun ang 5 bata na mahimbing na natutulog din. Ngunit bumukas ang pinto at ang gulat na si Draco ang pumasok. Alexandra! Mahihimigan ng takot sa boses nito. Draco, anong ginagawa ko dito? Umupo ang lalaki sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niya. Nawalan ka ng malay kanina. Dinala ka namin dito para tignan ang kalagayan mo. Ano nangyari? May pumasok lang na memorya sa isip ko. Hindi ko alam kung ba't pamilyar yung van na yun. Hindi ko matandaan, Draco. Sa ngayon, maayos na ba ang lagay mo? Pinagmasdan ni Alexandra ang mukha ng lalaki at mas lalong nangilid ang luha sa mga mata niya. Nang mapagtanto, nakamukha ito nang nasa panaginip niya. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Draco. Nagulat namang napatingin sa kanya. Hinawakan din ito ang kanyang kamay. Pwede mo bang sabihin sa akin lahat? Naguguluhan kasi ako. Alex, please. Gusto ko malaman lahat, Draco. Gusto ko malaman ang nakaraan ko. Kung sino ba talaga ako. Ano ko kayo ng mga bata? Ano ako sa buhay niyo? Sinabi nila sa akin na mami nila ako pero hindi ko sila kilala. Hindi ko sila natatandaan. Ano ba nangyayari? Naglakad-lakad sila Draco at Alexandra sa garden ng ospital. Umupo silang dalawa sa upuan at pinagmasdan ng kalangitan. Tinignan niya ang mukha ng inosenteng babae. Napangiti siya dahil hindi pa rin nagbago ang mukha nito mula noon hanggang ngayon. Nagkakilala tayo sa isang bake shop. Nagustuhan kita at nagkaroon tayo ng relasyon noon. Umabot ng taon. Marami akong pagkukulang noon. At napakarami kong namiss na mga bagay na may kinalaman sa'yo. Buntis ka nung umalis ako para sa isang business trip. Sinabi mo magiging maayos ka at magiging ligtas ka kasama si Jet. Pag uwi ko wala ka na, Alexandra. Maging ang mga bata na dinadala mo, wala na rin sa mansyon. Tanging si Jet lang ang umuwi. Nanatiling nakatitig si Alexandra sa lalaki. Di ko alam ang nangyari sa'yo. Sinisisi ko ang sarili ko dahil nawala ka. Dahil sa organisasyon na pilit kong pinoprotektahan dahil iniwan to sa akin ng tatay ko. Pero sumapit ang gabi. Nakita ko ang 5 bata na nasa labas ng mansyon. Dala-dala nila bawat pangalan sa suot nila. Iniwan mo sila sa labas ng mansyon ko, Alex. Hindi na malaya ni Alexandra na tumulo na ang luha niya sa kanyang pisngi. Napakabigat ng kanyang dibdib. Para yung tinutusok ng milyong-milyong aspili sa sobrang hapde. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ilang taon kang nawala, akala ko patay ka na. Kung akala ko nawala ka na sa akin. Pero nakita ka ng mga anak natin. Nakita nila ang mami nila. Doon, nabuhayan ako ulit. Binuhay ulit ng mga ngiti mo ang pagkatao ko. Dahil alam kong maayos na lagay mo. Draco. Niyakap ni Alexandra ang lalaki na umiiyak sa kanyang dibdib. Tila ang kilala niyang matapang at malamig na pag-uugali ni Draco. Napalitan ng pagiging isang batang iyakin na pawang inagawa ng candy. Walang patid ang pag-iyak nito sa kanya na maging siya napaiyak na rin at napahagulhol kasama ito. Naniniwala ako na totoo ang mga sinasabi mo, Draco. Pero ngayon, ayoko pang pilitin ang sarili kong maalala lahat eh.
Hayaan mo muna akong isipin lahat ng sinabi mo. Gusto ko maalala ng normal. Gusto kong bumalik sa dati pero sa normal na paraan ayokong pinipilit ang sarili ko. Alex, delikado ngayon. Dahil kitang-kita mo naman na may gustong pumatay sa'yo. Hindi rin naman ako matatahimik hanggat di ko nakikilala ang mga bata. Maaaring nawala ang alaala ko pero ang puso ko hindi nakakalimot. Bumalik sila sa kwarto, tulog pa rin ang mga ito. Napagkasundoan nilang maghiwalay muna ng sa ganon walang mapahamak. Gusto ni Alex na makapag-isip. Tinignan niya ang mga bata at hinalikan ang noon nito. Pinakiramdaman niya ang bawat balat at tibok ng puso ng mga ito at napangiti siya. Babalik ako sa dating bahay, kung saan ako huling nanatili pagkatapos na aksidente. Tatandaan ko pa ang bahay kung saan ako dinala ng mga bata. Nandun lahat ng gamit ko, Draco. Sasamahan kita. Ikaw ang bahala. Ngumiti ang lalaki at hinawakan ang pisngi niya. Kahit di mo sabihin sasamahan talaga kita. Hindi ko na ulit hahayaang mawala ka sa akin. Pero paano sila? Iiwan natin sila dito? Kaya nila ang sarili nila. They were trained for years. Kaya nila protektahan ang sarili nila at secured ang mansyon ng mga tao ko. Jet is there too. Nagkatinginan silang dalawa. Bahagyang napapikit si Alexandra nang halikan siya ni Draco. Hinawakan nito ang bewang niya at muli siyang hinalikan sa noo. Tumulo muli ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko maalala ka. Gusto ko nang maalala ka. Tumango ang lalaki sa kanya. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Tahimik silang nagligpit ng mga gamit at agad nagsulat si Alexandra para sa mga bata. Nilagay niya yun sa bulsa ni Drake at hinalikan ulit ang mga bata sa noo. Agad silang lumabas si Draco na iba ang damit at sumakay ng kotse. Nag-aalala ako. Huwag ka mag-alala, they're safe. Ilang araw lang tayo mawawala. Kukunin mo lang ang gamit mo, uuwi tayo sa mansyon. Tumango si Alex at kinagat ang labi. Siguro, ito na rin ang tamang panahon para maalala niya lahat. Lahat-lahat na nangyari. At nang sa ganon, makapagbayad na rin ang taong nasa likod ng mga nangyari sa kanya. Ipapacheck ko ang van na sinabi mo. Sigurado ka bang pamilyar yun? Yun din ang van na nakita ko sa panaginip ko. At ang van na naalala ko nung nawalan ako ng alaala. Nagtagis ang panga ni Draco. Tila malapit na sila sa mga taong nagpahamak sa babaeng mahal niya at sa kanyang mga anak. Ilang araw silang nanatili sa abandonadong bahay. Doon ni Draco tinulungan ng babae na maalala lahat. Hindi alam ni Alexandra paano niya maaalala ang lahat. Ngunit isa-isa niyang aalalahanin para sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi madali. Ngunit kailangan niyang malaman at matandaan ang mukha ng lalaking humahabol sa kanya noon at ang taong muntik na siyang patayin. Kailangan ako sa mansyon. Sabi ni Draco na makapasok ito sa bahay. Ganun ba? Gulat na saad ni Alexandra. Tumango ang lalaki at hinawakan ng kamay ni Alex. Magpapadala ako ng mga tao dito para bantayan ka. Magpapadala din ako ng importanteng tao para sa'yo nang sa ganun matulungan ka. Tumawag ka kapag may kailangan ka at mag-ingat ka. Mag-ingat ka din. Hindi ako aalis dito hanggat di ka dumarating. Hinalikan ng lalaki ang noon niya at agad na itong kumilos paalis. Naiwan mag-isa si Alexandra at napabuntong hininga. Pagkatapos niyang kumain, niligpit niya ito at agad hinalungkat ang bag na gamit niya noon. Sigurado ako nandito ang cellphone na yun. Tinutukoy nito ang dating cellphone na ginamit niya para tawagan si Jet. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang dating cellphone at ang larawan ng mga anak niya pagkatapos niya itong pakawalan. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang luha nang makita ang mga sanggol na nakahiga sa malinis na tela pagkatapos niya mga anak. Hinaplos niya yun at sumakto ang malakas na ulan. Totoo nga. Hinalungkat niya ulit ang gamit at nakita ang damit na puno ng dugo.
Mga damit na puno ng dumi at puno ng alikabok. Nakita niya rin ang baril at ang ilan pang gamit ng kanyang mga anak sa pag-alis niya ng mansyon. Dahan-dahan niyang tinawagan ng tita Lydia niya. Ito ang huli niyang kinausap. Sino to? Ba't mo gamit ang cellphone ni Tita Lydia? Bulalas ng babae. Napasinghap ang nasa kabilang linya. Alexandra! Ako nga po ito. Totoo bang ikaw yan? Alexandra! Nagsimulang umiyak ang matanda sa kabilang linya. Tita! Umiiyak niyang tawag. Nasaan ka? Gusto kita makita. Diyos ko, kung bata ka, nasaan ka? Pupuntahan kita. Sa bawat haplos ni Alexandra, ng mukha ng kanyang anak sa larawan, unti-unti siyang pumikit. Inalala niya ng dahan-dahan ang bawat senaryo bago ang aksidente. Mas lalong nadurog ang puso niya nang marinig ang iyak ng mga bata. Nangunot ang noo niya nang marinig ang malalakas na putok ng baril. Sigaw ng mga tao at bawat paghinga niya habang nagpapaandar ng kotse. Wala ka nang kawala! Nangunot palalo ang noo ni Alexandra habang hinahaplos ng larawan ng kanyang mga anak habang nakapikit. Ang ulan, ang kulog, at ang malalakas na putok ng baril. Ilan lamang yun sa naririnig niya, ang puting van, ang taong nakasakay doon, at ang mansyon ni Draco kung saan niya iniwan ng mga bata. Mamamatay ka kasama ng mga anak mo. Mamamatay ka na. Hindi ka na kailanman makikita ni Draco. Malakas na tumawa ang lalaki. Kawawang lalaki. Hindi makikita ang pinakamamahal niyang asawa kagaya ng kanyang ama. Aray! Sumakit ang ulo ni Alexandra nang biglang may pumitik sa kanyang ulo. Sunod-sunod ang pawis na naramdaman niya sa bawat memorya na pumapasok sa kanyang isipan. Sa bawat ulan na pumapatak at sa bawat ingay na nagmumula sa kanyang bubong. Kagaya ng ama ni Draco, mamamatay din ang pinakamamahal nito. Ngumisi ang lalaki. Nagpakita ng peklat ito sa pisngi bago nito itulak ang bangka at paulan ng bala ang bawat gilid nito. Magkikita tayong muli. Napadilat siya ng mata at napahawak sa kanyang dibdib. Nabitawan niya ang larawan ng kanyang mga anak at nanlalaki ang mata nang mapagtanto na ang mga panaginip niya totoong nangyari pala. Alexandra! Sigaw ni Lydia. Napatingin siya doon. Tita! Tumakbo ang matandang babae at agad niyakap ang pamangkin nito. Kasama nito ang tao ni Draco na agad umalis. Umiiyak na yumakap siya sa unang taong naging sandalan niya. Tita! Narinig ko kay Draco ang nangyari. Hinihintay ko lamang ang tawag mo. Tita, naalala ko na po ang lahat. Ang mga anak ko. Nagsimulang mag-hysterical si Alexandra at nagsimula na rin siya magwala. Napapailing siya dahil alam niya na ang lahat. Na ang panaginip niya noon totoo. Totoong nangyari at hindi lang basta panaginip. Kumalma ka, Alexandra. Paano ko nakalimutan ang mga anak ko, Tita Lydia? Paano ko nakalimutan? Paano ko nakalimutan yung lalaki mahal ko? Nanginginig ang boses na sabi niya, Iha, kumalma ka. Ngayon lamang tayo nagkita dahil sabi ni Draco, hintayin kita. Napailing si Alexandra at napahawak sa kanyang ulo. Tinignan niya ang matanda na kalmadong nakatingin sa kanya. Alam ko ang lahat, Alexandra. Alam ko ang aksidente noon dahil sinabi sa akin ni Draco nung panahon na yon. Noong mawala ka, sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga bata. Naghintay ako, anak. Naghintay ako sa'yo. Mas lalo siyang umiyak sa babae at niyakap ito. Sinisisi niya ang sarili sa pagiging isang walang kwentang ina sa pagkawala ng kanyang alaala. Napaiyak siya sa tuwing iisipin niya na nahirapan ang kanyang mga anak. Naiiyak siya sa tuwing iisipin na nailagay niya sa kapahamakan ng mga bata. Naalala mo na ba kung sinong gumawa nito sa'yo? Hindi malinaw, tita eh. Pero ang mahalaga ngayon, yung mga anak ko at si Draco. Hindi alam ni Alexandra ngunit biglang nandilim ang paningin niya. Para siyang nabibingi.
at tila hindi na maintindihan ang sinasabi ng kanyang kausap. Doon na siya tuluyang nawala ng malay. "Alexandra!" Sigaw ni Lydia. "Ano po nangyari?" Tanong ng tao sa labas. "Nawalan siya ng malay. Dalhin natin siya sa kwarto." Nag-aalala na tinignan ni Lydia ang kanyang pamangkin at napailing. Hindi niya lubos sa kalain ang mga mahihirap na pinagdaanan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya siya dahil nabuhay muli ang tunay na memorya sa isip nito at ang mga memorya na kinailangan ibalik upang malaman ng babae na may anak siya at asawang naghihintay sa kanya. Nakangiting pinagmasdan ni Alexandra ang mga customer na kanya-kanyang iniinumang kape. Nang makabalik siya sa coffee shop, nagtrabaho siya agad at hinihintay ang kanyang anak at si Draco dahil ilang araw na silang hindi nakikita. "Nakangiti ka na naman dyan, ha?" Natatawang saad ni Betty. "May hinihintay lang ako pumunta dito sa shop. Gabi na pero wala pa rin sila." Baka abala lang." Sagot ni Betty habang naglilinis ng lamesa. "Baka nga. Hihintayin ko na lang sila kung ganun." Habang abala sila sa kanilang trabaho, nakarinig si Alexandra ng sigawan sa labas at putukan ng baril. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na kotse at nang tignan niya yun si Draco. Mabilis nagtago ang babae sa lamesa at mabilis na sumilip dahil alam niyang nandun ang mga anak niya. "Draco!" Bulalas niya. "Alexandra! Bumalik ka dito!" Sigaw ni Betty. "Nandun ang mga anak ko, Betty!" Nabasag ang salamin ng coffee shop. Kaya naman tumalsik ang babae. Ngunit agad din siyang tumayo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaki may peklat sa muka. Hindi siya agad makagalaw. Ni hindi niya maigalaw ang paa niya dahil sa nakita niyang lalaki na sakay ng isang kotse. Sumigaw si Draco nang makita ang babaeng nasa labas. Napailing si Alexandra ng madahan. "Siya yung lalaki." "Mom! Get inside!" Sigaw ni Drake. Ngunit huli na dahil nakita siya ng lalaki at ngumisi ito. Pinaandar nito ang kotse papunta sa direksyon ng babae at agad nanlaki ang mga mata ni Alexandra nang makitang mabilis ang andar ng kotse papunta sa kanya. Ngunit agad siyang nahila ni Drake at Drew kaya tumalsik sila pare-pareho sa lamesa. "Mommy!" Agad namang nilapitan ni Alexandra ang mga anak niya. Napatingin sila sa unahan at nakita si Draco at ang lalaki na magkaharap. Tumayo silang lahat at agad niyakap ni Alexandra ang mga bata. "Buhay ka pa pala, Alexandra." Tumawa ang lalaki. Sa likod nito ay may mga tauhan at nakatutok kay Draco ang baril. "Tumahimik ka, Elias. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami." Nakakagulat nga. Nakasurvive pa siya sa tabing dagat kung saan ko siya iniwan. "Di ka ba magpapasalamat sa akin, Draco? Ako ang dahilan kung bakit magkakasama kayo ulit ngayon." "Matagal na kitang binabantayan, Elias. Matagal na nung huli tayo magkatunggali dahil sa kaduwagan mo. Ni hindi na ako nagulat na gusto mong gumanti sa kasalanan ko na hindi naman ako may pakana. Pinatay mo ang asawa ng tatay ko. Pinatay mo ang nanay ko. Pinatay mo ang importante sa pamilya namin at ngayon si Alexandra at ang mga anak ko. Hindi na ako papayag pa na mangyari yun. Tandaan mo yan." Ngumisi ang lalaki at tinutok kay Alexandra ang baril. "Itong babae na to ang gustong-gusto mo, hindi ba? Mahanga ako sa katapangan ng pag-iensayo mo sa mga anak mo na nagawa nilang pasukin ang kuta namin. Ikaw ang sakay ng van na humabol sa akin. Sakay ako ng kotse at ang mga anak ko. Ikaw ang humabol sa akin mula sa ospital hanggang makatakas ako." "Ako nga." Natatawang saad ni Elias. Lahat ng tao takot gumalaw. Mula sa kanika nilang kinatatayuan. Napuno ng sindikato ang buong coffee shop at kanya-kanyang tutok ng baril ang ginawa ng mga ito sa isa't isa. Ang mga anak ni Alexandra, handa nang umatake
ngunit mahigpit ang hawak ng babae sa kanyang mga anak. Ginawa mo miserable ang buhay ng mga anak ko. Muntik pa ako mamatay dahil sa kasakiman mo. Hanggang kamatayan mo, sisingilin pa rin kita. Di naman talaga ikaw ang target ko, Alexandra. Nagkataon lang na ang mafia boss na ito ay nagpakita ng kahinaan at ikaw yun. Nagkataon lang na nakaharap ako ng maliit na butas para lang paglayuin kayong dalawa. Nagtagis ang panga ni Draco at mula sa labas nakita niya si Alonzo at Aster. Hawak nito ang mga dagger at si Daniel may hawak na pana at palaso. Huminga ng malalim ang lalaki at lihim na sumenya sa kanyang mga anak, na tumango at hinawakan ng kamay ng kanilang ina na abala sa pakikipag-usap. Dapa! Sigaw ni Draco. Sabay-sabay na dumapa mag-ina at nagpaulan si Aster, Alonzo at Daniel ng palaso at dagger sa mga kalaban. Mabilis na umatake si Draco at natamaan niya ang palad ni Elias at ang hita nito. Nagpaulan ng tigta-3 palaso ang bunso nilang anak habang nakangisi mula sa labas ng coffee shop. I got you, kuya. Saad ni Daniel kay Drake. Halos hindi makapaniwala si Alexandra sa kakayahan ng kanyang mga anak. Tinignan niya. Nahawak ni Draco ngayon si Elias. Agad nila itong nilabas dahil kailangan itong managot sa batas. Mami, okay ka lang po? Tanong ni Drew. Okay lang ako, anak. Nakangiting sabi ni Alexandra. Tinawag mo po kaming anak? Naalala niyo na po ba kami? Ngumiti ang babae at tumango. Naalala ko na kayo. Binalingan niya rin si Draco. Maging ikaw. Lahat kayo. Kita niya ang pangingilid ng luha sa mata ni Draco at agad nilapitan ng mga anak. Niyakap niya ang mga bata at si Alexandra na nakangiti. Tinignan niya si Betty na tumango at nakangiti sa kanilang lahat. Mami, bumalik ka na po sa mansyon. Saad ni Daniel. Oo nga po, para po sama-sama na tayo. Paano ba yan? Gusto ko na nilang kasama. Matamis nang ngumiti si Alexandra sa kanila. Kung yan ang gusto nyo, sige sasama ako. Welcome home po, Mommy! Yun ang bungad ng 5 anak ni Alexandra nang makatapak siya sa mansyon ng kanyang asawa na ngayon ay nakangiti sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinagbasta ng kabuuan ng kanilang bahay. Nakita niya rin si Tita Lydia niya na nakangiti sa kanya. Ang init naman ng pagtanggap niya sa akin. Naghanda po kami ng pagkain, Mommy. Marami din pong prutas para sa inyo. Tumawa si Draco at agad tinapik ang likod ng mga anak. Pakainin muna natin ang mommy niyo. O nga po. Napanguso si Alonzo. Sigurado po ako nangangalay ka na, Mommy. Tara na po. Nakangiting saad ni Aster at hinawakan ng isang kamay ni Alexandra. Napatawa na lang ang babae at agad sumunod sa kanyang mga anak. Umupo sila sa upuan at napakarami nga ng handang ginawa ng 5 anak niya. Sabay-sabay silang kumain at hindi magkanda o gaga ang mga bata na bigyan ng kanilang ina ng putahe na una nitong titikman. Mami, ito po, beef steak. Mami, ito naman po pork adobo. Kulay po dapat para masustansya. No, Mami, you should... Can you stop? Natahimik ang mga bata. Sabay-sabay natigilan ng mga ito at napabaling kay Draco. At kay Drake, natulala lang nakatingin sa mga ito. Oo nga, can you stop? Kakainin naman ni Mommy lahat yan eh. Titikman niya yan for sure. Drake is right. Saad ni Alexandra na natawa. Titikman kaya lahat, okay? Sorry po, excited lang po talaga kami. Naglinis nga po kami ng kwarto eh. Saad ni Aster. Talaga? Opo, sabay-sabay po kami naglinis. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Draco ang babae sa kwarto nila para maayos ang gamit ni Alexandra. Paano pala natuto ang mga bata na gumamit ng armas?
Natigilan si Draco at napatitig kay Alexandra. Tinuruan ko sila sa paraang alam ko. Bakit? Ba't mo kailangan turuan ng mga bata? Hindi man malinaw sa akin ang lahat pero natatandaan ko ang organisasyong sinasabi mo dahil ba doon? Tumango naman si Draco at umupo sa tabi ng babae. Malaki ang organisasyon, Alexandra. In order to survive, you must kill. Tinuruan ko ang mga bata nang tumuntong sila sa edad 7 taon. Ilang beses ko silang sinanay. Ilang beses kong sinabi sa kanila na kung gusto kanilang mahanap o makita, kailangan nilang maging malakas. Kailangan nila ng tamang ensayo na sa ganun, hindi sila mahahawakan ng kalaban. Alam ko kung gaano kadelikado ang organisasyon na yon. Pero masyado pang bata sila, Drake. Ayoko masira ang childhood nila. Kung di lang talaga nangyari ang aksidente na yon, sana matagal-tagal ko silang nahawakan. Tumungo naman si Draco at guilty siya sa sinabi ni Alexandra. I'm sorry. Draco, hindi. Wala kang kasalanan. Kasalanan nito ng mga taong katulad ni Elias. Siya ang may gawa nito. Kundi dahil sa kanya, hindi mararanasan ng mga anak natin ang ganito kahirap na mundo. Kundi dahil sa kanya, siguro masaya tayo ngayon at nabubuhay ng payapa. Sakim siya, puno ng galit ang katawan niya, at biktima lang tayo, Draco. Biktima ang mga anak natin at ako. Hinawakan ni Draco ang kanyang kamay. Matagal kitang hinanap. Matagal ako nagtiis na hanapin ka. Hindi ako naniwala. Napatay ka na. Sinabi ko mismo kay Tita Lydia ang nangyari sa'yo. At sinabi ko rin sa kanya na nasa akin ang mga bata at maayos silang 5. Di ko alam ang gagawin ko ng mga oras na wala ka. Para ako mababaliw. Para ako masisiraan ng bait, Alexandra. Nakagat ni Alex ang kanyang labi. At nanatiling nakatitig kay Draco habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nang mga anak ako sa mga bata, doon nagsimula ang lahat eh. Hinabol ako ng puting van at si Elias at mga tauhan niyang nandun. Sinikap ko iligtas yung mga bata at si Jet. Doon sa bahay na yon, nanatili ako na ilang araw bago ko maisip na dalhin ang mga bata sa'yo. Pero huli na ako, Draco eh. Nahuli ako ni Elias. Pinahirapan hanggang sumabagok yung ulo ko. Nagmakaawa ako. I swear. Nanghingi ako ng tulong pero huli na. Ang bangka na sinakyan ko puno na ng tubig. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon. Shh! Kumalma ka. You will be okay. You are okay now. Saad ni Draco at niyakap ng mahigpit na babae. Huwag na natin isipin ang lahat ng yan. Ang importante ngayon magkakasama tayo. Kasama ka namin. At napakarami kong dapat sabihin sa'yo. Kwento noon at noon ko pa dapat sinabi. Tumango si Alexandra. Pasensya ka na. Hindi kita agad nakilala. Pero ang puso ko kilala ka, Draco. Nagkatinginan silang dalawa. At kitang-kita ang mga nagbabagang emosyon sa kanilang mga mata. Tama si Draco. Ang mahalaga ngayon magkakasama sila. Nang mas makilala niya ang mga bata sa loob ng 10 taong nawala siya. Mommy! Kumaway si Drake. Anong papanoorin niyo? Tanong ni Alex. Yung videos po namin ng baby pa po kami. Mahilig po kasi si Daddy na mag-video. Gusto po namin mapanood niyo. At kung paano po kami mag-training. Puno ng pagyayabang na boses ni Alonzo. Napatingin si Alexandra sa lalaki na may hawak sa kanyang bewang. Pumunta sila sa sala at napaawang ang labi ng babae nang makita ang iilang video clips ng 5 bata. Nagsimulang mangilid ang luha niya sa kanyang mga mata.
nang makita niya kung paano unang maglakad ang 5 bata. At ang mga salitang binigkas na mga ito, noong mga panahong wala siya. "Ang cute ni Daniel, oh!" Natatawang saad ni Alonzo. "Ang cute nating lahat, ang taba pa ng tiyan natin." Saad ni Drew. "Oh, ayan yung ayaw ni Kuya Aster, yung carrots na hilaw." Kinagat ni Alexandra ang labi at hindi maalis ang tingin sa telebisyon. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak sa kanya ni Drico. Sumandal siya sa lalaki at huminga ng malalim dahil mukhang mahaba-haba ang gabi na ito para sa kanilang lahat. Months later, dahil sa patong-patong na kaso na binigay kay Elias at lumabag ito sa organisasyon, kinulong nila ito at dinala sa malayong lugar. Ngayon nakahinga na ng maluwag si Alexandra dahil alam niyang ligtas na siya. Alam niya ngayon wala nang mananakit sa pamilya niya at magkakaroon na sila ng katahimikan. "I'm sorry." Ngumiti si Alexandra habang kaharap ang kanyang mga anak. "Mommy?" Nagtatakang tanong ni Drake. "Alam ko, napakarami kong kailangan bawiin sa mga nagdaang taon na wala ako. Hayaan niyo si Mommy na bumawi sa inyong 5, ha? Nagsorry ako kasi nakalimutan ko kayo. Nakalimutan ko ang gwapo at 5 kong anak." "Mommy, hindi naman po kailangan," sabi ni Drew. Tumango si Alonzo. "Naintindihan po namin na nangyari sa inyo. Alam po namin na isang malaking aksidente po ang nangyari kaya hindi mo kailangan mag-sorry." "Kaya nga po, Mommy. Isa pa po, masaya kaming nandito ka na. Masaya na po ulit si Daddy kasi po kasama ka na namin." Napangiti si Alexandra at tumango. Hindi niya alam kung ano naging paraan ni Drico para mapalaki ng maayos sa mga bata. Humahanga siya dito dahil sa pagiging mabait, disiplinado at maintindihin ng kanyang mga anak. Natutuwa siya sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga bata na may sari-sariling mundo. "Pero gusto kong turuan niyo akong humawak ng baril, ha?" Pabulong na sabi ni Alexandra sa mga anak. "Mommy, bawal po. Ang unfair naman kung kayo lang may alam tas ako wala. Paano ko kayo poprotektahan?" "Kami po ang poprotekta sa inyo, Mommy. Hindi niyo na po kailangang humawak ng baril po." "O sige, kung yan ang gusto niyo. Paano ang kutsilyo?" "Mommy!" Malakas na tumawa si Alexandra at napailing na lang. Maya-maya tinawag na sila ni Drico para sa tanghalian. Nasa lamesa ang mga importanteng tao sa buhay nila at iba pang tauhan ni Drico at nasa isla sila kung saan pribado ito at tanging mga tauhan lang ng lalaki ang nakakaalam. "Kamusta naman ang pagpapatingin mo sa doktor, Iha?" Tanong ng ama ni Drico. "Ang sabi po ng doktor, malaki na po yung pinagbago ko. Mas naging healthy daw po ako, mas clear sa stress at iba pa. Sabi niya rin maayos ang progress ng ulo ko." "Masaya ako nakabalik ka na, Iha. Na-miss ka ng mga batang ito." "Ayaw na nga po akong bitawan eh." Natawa ang taong nasa lamesa, lahat sila. Pinag-usapan agad nila ang negosyo at iba pang pwedeng pag-usapan sa lamesa. Nang matapos sila sa pagkain, hinayaan ni Alexandra na maglaro ang mga bata. Pinagmasdan niya ito mula sa malayo. "Nakausap ko na si Jet." Saad ni Drico sa kanya at humawak sa kanyang bewang. "Ano sabi niya?" "Pumayag siya maging leader ng organisasyon namin ni Papa." "Sigurado ka na ba talagang bibitawan mo ang posisyon mo? Sigurado ka na ba talagang yan ang gusto mo, Drico?" Ngumiti ang lalaki. Hindi naman kailanman masisira ang koneksyon ko sa kanila. Matagal kong pinag-isipan to, kaya naman buo na ang desisyon ko na ibigay sa kanyang organisasyon. Sinabi ko na gusto ko mag-focus sa mas importanteng bagay sa buhay ko tulad mo at ng mga anak natin. Gusto ko na bigyan kayo ng tahimik na buhay. Napaiyak naman sa Alexandra. Grabing sakripisyo naman yan, Drico. Pinasaya mo na naman ako. Alam mong mahal na mahal kita, Alex. Ayoko na ulit mawala ka sa akin. Dahil kapag nagkataon na ganun nga, mababaliw na talaga ako. Baliw ka naman talaga eh.
Saad ni Alex kaya natawa silang dalawa. At saka gusto ko rin naman makapag-aral na maayos sa mga bata na wala silang iniisip. Gusto ko silang mabuhay ng normal. Tumango sila sa isa't isa. At binigyan ng ngiti ang isa't isa. Nagtaka naman si Alexandra nang makitang gumagawa ang mga ito ng letra gamit ang stick. Anong ginagawa nila? Panoorin mo. Ngumisi si Draco habang hawak ang pulang kahon na naglalaman ng singsing. Kinasal tayo noon. Di ko alam kung natatandaan mo pa. But I want to marry you once again. Alexandra. Katulad ng mga letrang iginuguhit ng mga anak natin sa buhangin. Will you marry me? Please. Marry me again. Oo naman. Oo, syempre. Magpapakasal ako sa'yo, oo. Nagtawanan ng lahat at nagpalakpakan sila dahil sa isang masayang anunsyo. Isinuot agad ni Draco ang singsing sa kanyang palasingsingan. Sumigaw naman ang mga bata at tuwang-tuwa. Another baby is coming! Iwinasiwas ni Aster sa ere ang 6 niyang daliri. Baby girl naman po! Nagtawanan sila Draco at Alexandra at agad inilahad ang braso sa mga anak. Nagyakapan silang lahat at nagtawanan habang sinasabi sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang bawat isa sa pamilya na hindi na nila hahayaan pa na may mawala sa kanila. Hindi ngayon, hindi sa susunod na araw, linggo at buwan. They will stick together forever. Years later, ano? Nasa presinto ang mga kapatid mo? Gabi na at yun ang bumungad kay Alexandra nang matapos siya sa pagluluto. Agad siyang napatingin sa babaeng anak na si Alexis na nakanguso at hawak ang pink nitong bag. Hindi alam ni Alexandra kung mababaliw na ba siya o aalamin muna ang nangyari. Sino nandun sa kanila? Sinong kasama nila? Si Daddy po. Ano ba kasi nangyari at nandun ang mga kuya mo? Ha? Alexis naman, ano ba nangyari? Napanguso ang batang babae. Sasagot pa lang sana siya nang isa-isang dumating ang mga lalaking anak ni Alex. Katulad ng dati, swabe at maangas na naglalakad ang mga ito suot ang kani-kanilang mga jacket. Huli nang pumasok si Draco na parang walang nangyari. Agad na mewang si Alexandra at tinignan ng mga anak na napatingin sa kanya ni walang bakas ng kaba. Sige, sabihin niyo sa akin na lahat sa loob ng 10 minuto. Nagtutulakan pa ang magkakapatid dahil sa takot na baka pagalitan sila. Tinulak nila si Drake dahil ito ang panganay. Kaya kalmado itong humarap sa ina. Nagtaas ng kilay si Alexandra. Si Alexis po kasi nabasto sa school, kaya tinuruan namin ng leksyon yung manyak niyang kaklase. Sinugod po namin siya kasama mga bodyguard yung mahina. Naghukay din po kami para doon na lang ilagay yung bugbog saradong lalaki. Pero nahuli kami ng mga pulis eh. Mabuti na lang dumating si Daddy. Tila may dumaan na anghel sa harap nilang lahat na maging si Alexandra na paawang ang labi dahil sa narinig. Tinignan niya ang asawa na nagkibit balikat lang at tumabi sa kanya. Si Alexis naman sa isang tabi ay nakanguso. Okay ka lang ba, anak? Anong ginawa nila sa'yo? Okay na okay po ako, Mommy. Actually, tinulungan ko rin po sila kuya to teach that manyak a lesson sa school namin. Ano? Teka nga. Kayong lahat nga, magpalit kayo ng damit. Bumalik kayo dito at may ipapagawa ko sa inyo. Mommy, wala po kaming... Sundin mo ang sinabi ko, Drew. Ilang taon nang nakalipas magmula nang ikasal sina Draco at Alexandra. Ilang taon na rin siyang stress sa iba't ibang gulo na pinapasok ng kanyang mga anak. Mabuti na lang talaga alam ng mga ito ang tama at mali. Kumain na kayo. Pagtapos kumain, magpahinga na at matulog. Di ka po galit sa amin? Tanong ni Aster. Ba't naman ako magagalit? Pinagtanggol niya lang naman ang kapatid niyang babae. Kung tutuusin,
dapat nasa kulungan siya. Pero mas gugustuhin ko pa rin naturuan siya ng leksyon. Mommy? Gulat na tawag ni Drew. Natawa ang babae. Mommy, akala ko galit ka sa amin. I am. Actually, I was. Pero nung malaman ko yung rason niyo, naintindihan ko. Wala sa pamilyang ito ang dapat mabastos ng kahit na sino, lalaki man o babae. So what you did is true and right. Pero sa susunod, please be careful. Nakangiting tumango ang mga anak ni Alex, kaya napangiti na rin siya. Pinagmamasdan niya ang mga anak at habang tumatagal, nagbabago na ang itsura ng mga ito. Lumalaki na ang mga anak niya. Nakakatuwa lang na sa paglipas ng taon, hindi nagbabago ang pagiging clingy ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo na sila sa kani-kanilang kwarto. Actually, nagulat din ako sa kanilang 5 at parang mga inaabuso doon sa kulungan. Natatawang kwento ni Draco. Ano ba raw ang sabi? Tanong niya sa asawa. Wala naman. Sinabi ko lang defense lang yun ng mga bata. Dahil babaeng kapatid nila ang kinanti. Sinabi ko rin na natural sa pamilya natin na ipagtanggol ang mga kababaihan. Tumawa si Draco. Napailing-iling naman si Alexandra. Alam mo, pare-pareho lang talaga kayo, no? Pare-pareho kayong sakit sa ulo. Huwag ka na magalit. Baka ko ikaw din nasa posisyon ni Alexis, baka mapatay ko pang lalaking hahawak sa'yo. Pero pagsabihan mo yung mga anak mo. Alam ko naman na may kakayahan sila makipaglaban, pero sana mag-ingat sila at baka mamaya sumobra na. Huwag ka mag-alala, nakamonitor silang lahat sa akin. Lalo na ang baby natin. Napakasaya ng bahay na ito. Kulang na lang isa para maging 10 na tayo. Tumigil ka, Draco. Ilang taon pa lang si Dravis. Tumawa naman si Draco at pinagmasdan ng asawa. Ang asawa niya na malaki ang naging sakripisyo sa kanilang lahat. Alam mo, Alex, hindi ako magsasawa na sabihing mahal na mahal kita. At alam mo, mahal din kita. Kahit gaano katitigas yung mga ulo niyo, mahal ko kayong lahat. Hindi naman naitago ni Draco ang kilig. Matamis ng ngiti ang binigay niya kay Alexandra at niyakap ito. Nagkatawanan na lang silang dalawa nang magsimula ng maglambing si Draco sa asawa. Bumuntong hininga si Alexandra at napailing. Ito ang buhay niya araw-araw. Ang buhay na kahit kailan, hinding-hindi niya pagsasawaan. The